Parang hanging dumaan lang daw ang Christmas bonus ng ilang empleyado. Ang iba kasi ubos-ubos biyaya, ika nga. Pero payo ng isang financial advisor, mainam kung may maitatabi sa inyong bonus. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, may nakausap tayo kanina ng ilang employees mula sa private sector at sinabi nga nila ihahabol pa yung kanilang mga Christmas bonus. Samantalang sa government offices naman ay mga employees nito ay natanggap na ang kanilang mga bonus. Malaking tulong daw para sa huling gastusin para sa taong ito. Yun nga lang, gaya na nabanggit mo, yung ilan sa kanila ay hindi man lang daw naramdaman o hindi man lang dumampi sa kanilang mga palad yung kanilang mga bonus. Sa seminar na ito ng mga empleyado ng Department of Agriculture sa Quezon City, halatang nakagayak na ang lahat para sa napipintong Christmas vacation. Pero kung laman ng bulsa ang pag-uusapan para sa gastusin sa mga susunod na mga araw, hindi raw lahat nakahanda. Maaga man daw dumating ang bonus ng mga empleyado, maagap din daw sa paniningil ang kanilang mga pinagkakautangan. Bigay po ng buo? Nabigay naman ng buo. Pero nung pagdating sa inyo? Pagdating namin sa amin, siyempre, pag binigay sa amin, ibabayad namin sa utang yon. Utang na matitira sa pamilya mo. Meron kaming cooperative. Naglo-loan kami noon, financial. So, sa payroll namin, hatak na yan. Wala akong natanggap. Actually, hindi ko natanggap yung hindi naglanding sa kamay ko. Kahit papaano, meron naman daw cash na na-take home ang DA employee na si Jerry. Pero tulad daw ng ilan niyang kasamahan, tila dumampi lang sa kanyang palad ang bonus at saka lumipad. Ay, yung regular na gastos, pasok na yan for yung monthly income mo, nakaplano na yan. No? So yung bonus mo is yung for added na gastos mo na lang sa Pasko. Dahil Pasko nga yan, no? So medyo magre-reserve kang panregalo, palagay mo, wala ka maitatabi. Maging ang ilang empleyado mula sa private sector na aming nakausap, sinabing malaking tulong, subalit sadyang panapat lang ang Christmas bonus na kanilang tinanggap o makukuha pa lamang. Siguro by next week. By next week. Okay lang ba sa inyo, sir? Para medyo delay. Okay lang. Anong plano nyo gawin sa Christmas bonus, sir? Para sa mga inanak. Gastos ko mga 1/3 na lang sa portion of the bonus. Nasaan na po yung natitira 2/3? 2/3 na sa akin, tinatago ko sa bahay. Of course, once a year mo pinagpaguran yun eh. So, it would be useful for everybody. Simple man o galante, wala nga naman daw masama sa huling bugso ng gastos sa pagtatapos ng taon. Pero ayon sa isang financial advisor, lalo na't ang Kapaskuhan ang isa sa pinakamahalagang okasyon para sa marami sa atin. Sa panahong ito rin daw, tila nagiging pabaya ang marami. Walang gusto magpaturo paano i-manage ang pera kasi gusto nila gumastos lang. So wala, it's very difficult to teach people how to manage their money now. But actually, yun ang kailangan. Kahit pag, kunyari, summer, ay mga tao, yung utang yun para maghanda sa piyesta. That's parang culture na natin eh. Isang bagay daw na dapat itama sa mentalidad nating mga Pinoy ay ang paniniwalang Christmas bonus ang automatic na panggastos tuwing Pasko. Ngayong isang buong taon naman ang pasok ng pera. Kung sana ma-budget lang natin ng gusto, then hindi mo na kailangan ng 13th month payment. Malamang meron kang savings at the end of the year. 11 months kang na kumakayod at kumikita at gumagastos din. Yun ang makakapagsabi kung talaga ma-enjoy mo yung 13th month mo and yung Christmas bonus mo o hindi. Mas mainam daw kung maitatabi o di kaya'y ma-invest ang dapat sana'y ekstrang pera sa dulo ng taon. Pero kung sadyang di maiwasang gumastos, gamitin na lamang daw sa mga pinakakailangan at may pakinabang na mga bagay. Huwag kang bibili ng something na madali ba ubos. Mas maganda yung tatagal sa'yo throughout your lifetime. Hindi man throughout your lifetime, yung ilang taon. For example, kailangan mo naman, bumili ka ng refrigerator, bumili ka ng bisikleta o motorsiklo, kailangan mo sa pagpasok. Okay lang yung mga yon. Kaya lang, again, kung affordable. Jessica, isang bagay pa raw na ugali rin natin mga Pilipino na sana raw ay maitama. Doon sa natitira, so sa budget natin, yung matitira o gagastos muna tayo, tsaka yung matitira, tsaka natin gagawing savings. Dapat daw, doon sa budget natin, maglalaan na tayo ng savings at yung matitira, yun daw yung gagamitin natin sa panggastos pang araw-araw, Jessica. Okay. Mahirap nga naman mag-umpisa ng taon, Cedric, na wala kang madudukot, di ba?
Tama, Jessica, yung nakausap natin kanina, isang financial advisor, at sinabi nila pag ganitong panahon daw ay bagsak yung kanilang negosyo dahil wala daw nagpapa-advise pagdadating ng Pasko dahil lahat daw talaga ay gumagastos. Pero based on experience nila, pagdating ng January, napakarami na nagpapa-advise dahil napakarami ang napagastos ng nakaraang buwan, o yung December nga, Jessica. Yun yung mga na-max, yung kanilang mga credit card na baon sa utang dahil sa Christmas shopping. Abay, mas maganda nga naman na ngayon pa lang, umpisahan na ang pagsisave. Kasi mas marami kang masisave, di ba? Pag January ka magsisave, nagastos mo na, wala na yun. Jessica, maganda kayo naging advice ng financial advisor. Sinabi niya, buong taon ka nagtatrabaho, buong taon kang kumikita, buong taon may pumapasok na pera sa'yo. Bakit hindi doon ka paunti-unti kumuha yung gagastusin mo pagdating ng Pasko? Para yung Christmas bonus mo, makikita mo na lang ba, sobra talaga to. Kaya nga bonus siya extra siya Dapat sana ito yung maitatabi mong pera para pagpasok ng bagong taon, medyo maganda-ganda yung budget mo, Jessica. Kasi mahilig din naman tayong maniwala sa mga swerte at malas sa bagong taon. Ang swerte, pag may naitabi ka sa Christmas bonus mo. Malas, pag talagang ubos-ubos biyaya, sabi nga nila. Maraming salamat, Cedric Castillo.